Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito sa mga komento ng ating mga ka-crypto rito at tungkol po ito sa mga wallet, kung ano nga ba ang magandang wallet na gamitin para makapag-hold ng ating mga crypto assets. Kaya yan, ang dami pong nagtatanong. Ayan, marami pa rito pero ilan lamang po ito sa mga ka-crypto natin dito ang nagtatanong tungkol sa kung anong magandang private wallet ang gamitin natin dito. Ayan, sabi po rito ni ka-crypto rito ay ano ba ang magandang private wallet para mag-hold. Ayan. At sunod naman ay ano ang mga private wallet na pwede bang ma-recommend. Ayan, kung ano ang pwede mong ano ba ang magandang private wallet na pwede mong i-recommend. At yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Yan, meron din pong yan nakapagsabi dito, siya ay nagtatanong kung maganda ba si Trust Wallet. Ayan, na mag-hold, gamitin na wallet pag-hold bilang para gamitin para mag-hold. Ayan. Meron naman pong ka-crypto tayo rito, isang ka-crypto natin rito na nagkumpirma na safe ito na gamitin para sa pag-hold. Ayan. Bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, ang masasabi ko po rito ay mas maganda po na gamitin ay yung mga cold wallet. Yan po ang pinaka-safe sa pag-hold, lalong-lalo na kung pag long-term holder po tayo. Ayan, or sa mga hardware wallet. Yan, kung hindi po tayo marunong na yung mga hardware wallet ay meron na po itong yung mga lalong-lalo na yung mga bagong hardware wallet ay meron na po silang feature cold. Ayan, cold ito ay cold wallet kasi pwede naman po kasing maging cold wallet ang mga hardware wallet basta hindi po ito nakokonekta sa mga hindi po ito na ikokonekta sa internet. Kaya yan po ang pinaka safe, pero yan syempre kailangan po natin ng budget para bumili nito. Pero sa mga walang budget ay syempre meron naman po tayong solusyon dyan, at yan po ang tinatawag na soft wallet. Kaya yan yung mga libre. At yan katulad ni Trust Wallet. Yan, isa po siyang soft wallet. Yan. Basta kasi yung mga soft wallet ay nakokonekta po ito sa internet. At syempre may posibilidad po na ma-hack pa rin ito, pero hindi naman po basta-basta. Matitibay po talaga ang mga security features ng mga ito. Kasi yan po talaga ang disenyo kung bakit ginawa ang mga wallet para maprotektahan yung mga holdings ng mga users nito. Kaya yung pinaka-features nito or yung talagang pinagtutuunan ng mga developers ay para pagtibayin yung security ng kanilang wallet. Kaya ayan. Ngayon ay ano nga ba yung magaganda na yung pwede kong ma-recommend. Ayan. At yan na po, i-share ko na lamang po kasi sobrang marami, walang katapusan yung mga nagtatanong dito. Ayan, para malaman na po lahat. At syempre i-refer ko na lamang po yung mga magtatanong sa hinaharap. Ayan, ay i-refer ko na lamang sa video na ito. Kaya yan, ito po yung top 10. Ayan, ito po yung mga best na hot wallets. Ayan, hot wallets po pala yung mga ito. Ayan, yung soft wallet ay yung pwede po nating i-access. Pwede po nating i-access sa dito sa mga browsers. Kaya ayan, hot wallets po ang mga ito. Ayan, at ito naman yung cold wallets. Ayan nga si Ledger Nano S Plus. Ito po yung gamit ko. Ayan, cold wallet. Ayan, at yan, marami pang iba. Hindi ko pa nasusubukan itong si KeepKey. Ayan, at saka si SafePal. Ayan, itong si KeepKey ay best raw po na cold wallet para sa mga beginners. Yan, ito lamang po kasi si Ledger Nano S Plus ang nandito na yan, isa sa mga ginagamit ko na hardware crypto wallet. At yan, hindi ko pa nasusubukan itong si SafePal. Best hybrid crypto wallet daw po siya. Ngayon, pagdating po dito sa mga hot wallets ay
Yan. Ito po yung mga libre na pwede natin gamitin. Pagdating po kasi rito sa cold wallets ay syempre kailangan po nating bilhin ang mga ito kasi mga devices po ang mga yan. Kaya ayan yung mga libre kung wala pa tayong budget, pero kung sakaling nagkaroon po tayo ng budget ay mas maganda na bilhin na lang tayo ng cold wallets. Kaya ayan, ngayon ay pwede naman dito sa hot wallets basta alam po nating i-secure kasi yung hacking po ay nangyayari po ito sa hindi po yung security features ng mga hot wallets na ito. Yung ginagawa po ng mga hackers ay trinitrick po nila or yung kanilang mga biktima ay nagagawa po nilang utuin yan or lokohin na ibigay dito yung kanilang mga access katulad ng mga phishing links yan. Katulad na lamang ni MetaMask. Yan, meron pang isang bilyonaryo, isang kilalang si base sa natatandaan ko si Ginoong Cuban yata yun. Yung nag-download daw siya ng MetaMask. So yan, nag-search daw siya sa Google. Tapos nag-download niya yung application ni MetaMask. Pero yung problema ay yung na-download niya ay mali pala yung kanyang in-access na website. Website pala na ginawa ng mga scammers. Ayan, ngayon ay kinonekta po niya yung kanyang MetaMask, yung kanyang yan may MetaMask doon na dinisenyo ng or ginawa ng mga scammers or hackers. Tapos yan, linagay po niya yung kanyang mga login information. Kaya yan, dyan po nagawang nakawin ng mga hackers or scammers yung kanyang information sa kanyang login information sa kanyang tunay na MetaMask. Tapos ayan, dyan na po nila nagawang nakawin yung laman ng kanyang MetaMask. Kaya ang problema po dyan ay nasa user at hindi po yung security system ng MetaMask. Yan, talagang matibay po. Hindi po nila basta-basta mahahack ang security system ni MetaMask. Ang problema ay nasa user po. Yan, yan po yung tinatarget ng mga hackers ngayon kasi mas mahirap na i-hack yung security system ng mga wallets kumpara sa lokohin yung mga biktima na ibigay sa kanila yung or para makuha yung mga log information ng kanilang mga biktima. Kaya yan po yung karamihan na ginagawa ng mga hackers at saka scammers sa ngayon. At ayan, nandito po itong si Coinbase. Yan, best for beginners po siya. Kasi napaka friendly po ng gamitin ito, user friendly po itong si Coinbase. Kaya sa mga nag-uumpisa po dyan ay yan, pwede po nyong subukan si Coinbase. Meron na po ako nito, Coinbase. Nagbukas po ako ng wallet dito pero hindi ko na po siya madalas na ginagamit. Kaya ayan, si MetaMask ay ayan, hanggang sa ngayon ay ginagamit ko pa itong si MetaMask. Maganda po siya para sa mga Ethereum na cryptocurrencies. Ayan, meron na rin sa iba. Kasi hindi lang naman po si Ethereum network ang supported ni MetaMask. Nagkaroon na po ng mga malalaking developments itong si MetaMask. Yan, halos supported na po niya lahat ng mga malalaking networks, hindi lamang po si Ethereum. Nandiyan na rin po si Binance Smart Chain. Ayan, at marami pang iba. At patuloy pong dine-develop ang MetaMask at mukhang parang siya po pagdating po sa mga hot wallets ay parang siya po ang masasabi kong parang pinaka the best. Ngayon ay itong si Trust Wallet, ayan, best for mobile naman po siya. Marami pong gumagamit nito, Trust Wallet, na mga kapwa Pinoy po natin. Ayan, kasi itong ayan, ito kasing si Trust Wallet ay ayan, madali lamang po siyang gamitin. Lalong-lalo na ay at maraming gumagamit ng maraming mga mobile users. Kaya ayan po si Trust Wallet. Ayan nga, recommend nga dito kanina. Yan, ika-crypto natin dito na safe ito. Dito na rin siya nag-hold or nag-i-imbak ng kanyang mga assets. Yan. Pero may mga ayan, mag-ingat po tayo sa mga dito sa Trust Wallet kasi marami na rin pong mga scammers dito. Ayan, ang mga na gustong biktimahin yung mga users ng Trust Wallet.
Kaya lalong-lalo na yung mga nakikita natin dyan na i-connect natin yung mga wallet natin, ay wag po natin basta-basta i-connect yung ating mga wallet sa kung ano-anong mga websites dyan. At ayan, itong si Electrum, lumang-luma po ito. Isa po itong desktop Bitcoin wallet. Lumang-luma po itong si Electrum na ito. Yan, ginamit ko na rin po itong si Electrum pero hindi ko na siya ginagamit ngayon. Pero okay naman po itong si Electrum. Ayan. Napakasimple. Pero yan, desktop lamang po siya. Kailangan po nating i-install. Ayan, para magamit. Ganon din po itong si Blue Wallet ay mobile naman po siya. Mobile Bitcoin wallet. Kaya ayan, Exodus. Yan, best for desktop. Yan, maganda na rin po itong si Exodus. Medyo matagal-tagal na rin po ito at masasabi kong maganda. Pero pang desktop lamang po siya. Wala po siyang mobile version. At ito naman po si Crypto.com. Ayan, best po naman po siya para sa DeFi wallet. Kaya ayan po yung mga marirecommend ko. Maganda po rito. Ayan. Pwede po kay Coinbase. Yan. Yung best recommendation ko po rito ay yan, si Coinbase. Ayan, best for beginners. Pero pag medyo magaling-galing ka na, ay ayan, pwede dito ka na lang kay MetaMask. Ayan. Or dito kay Trust Wallet. Kaya pwedeng kay MetaMask or Trust Wallet. Kung mas madalas ka pong gumagamit ng mobile, ay ito pong si Trust Wallet ang maganda. Pero pag ikaw ay laging nasa desktop, ay mas okay po itong si MetaMask. Yan, Electrum, lumang-luma na po kasi yan. Blue Wallet, ayan. Yan po, okay na rin po yan. Pero ayan, kung ayaw mo talaga kay Trust Wallet, ay itong si Blue Wallet ang pwedeng pamalit. Yan, Exodus, okay na rin po itong si Exodus. Yan, pero para lamang po sa mga desktop users. Pero ayan, yan, mas pipiliin ko po si MetaMask na gamitin kumpara kay Exodus. Ayan, si Crypto.com, yan, pang DeFi po dyan, sa mga mahilig sa mga may DeFi dyan. Yan, kasi suitable po siya. Yan, design po siya na pang DeFi wallet. Yan, sa cold wallets naman ay ayan, si Ledger Nano S Plus. Kaya yan po yung aking mga recommendations na mga private wallets na pwede po natin gamitin. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.